Hulikam sa Novaliches, Quezon City. Biglang tinakpan ng lalaki ang mukha niya gamit ang face towel. Saglit niyang sinulyapan ng nakaparadang motorsiklo at nilampasan ito. Matapos ng ilang segundo, binalikan niya ang motorsiklo at tinangay ang nakapatong na sako. Kaswal siyang sumakay sa jeep at tumakas. Taga Caloocan City ang nabiktimang delivery rider. Laman pala ng sakong tinangay ang 39 na parcel na i-deliver sana niya. Dahil sa tangay parcel modus, abot sa 8,000 pesos ang kailangan niyang bayaran. Patuloy ang backtracking ng pulisya para matunton ang salarin. Arestado na po ang dalawang suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Caloocan na ibinalita namin itong Lunes. Sa hiwalay na operasyon sa Tarlac, nahuli rin ang magkapatid na bumili sa motorsiklo na hindi raw nila alam na nakaw pala yun. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. May 20 nang makunan sa CCTV camera ang pagnanakaw sa isang motorsiklo na nakaparada sa harap ng computer shop sa Barangay 93 sa Caloocan. Ang motorsiklo makikitang isinakay sa puting van. Sa follow-up operation ng Caloocan Police, nakilala ang mga sospek. Ang dalawang lalaki na edad 21 at 24 anyos nakakulong sa Santa Maria Municipal Police Station sa Bulacan matapos maaresto noong May 28. Napag-alaman din natin na ito palang mga may gawa ay nakakulong na sa Santa Maria Police Station sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Branch 33 ng Manila sa kasong carnapping. Positively identify ng ating witness itong dalawang arrested person ng Santa Maria Police Station. Sasampahan ng dalawa ng panibagong reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. Patuloy namang hinahanap ang dalawa pang kasabwat nila na kapwa minor de edad ayon sa pulisya. Ang grupo ilang beses na raw ng biktima sa Metro Manila. Sa alanganing oras, nag-iikot-ikot sila dito sa area ng Quezon City, Manila at Caloocan. So pag may nakita sila na unattended na motorcycle, agad nila itong tatabihan at isasakay ng 4 na kalalakihan. Afterwards ito ay binibenta naman nila ito ng online dun sa may group chat sila eh. Meron silang itong mga buyer na allegedly mga taga Norte. Samantala sa pinagsanib na puwersa ng Caloocan Police at Northern Highway Patrol Team ng PNP-HPG, natunton sa bayan ng Moncada sa Tarlac ang ninakaw ng motorsiklo kanina madaling araw. Positively identify naman to ng ating victim at yung nakuha nating Xerox ng ORCR dun sa nasabing motor, positive naman. Arestado ang magkapatid na edad 22 at 24 anyos na bumili nito. Giit ng dalawa hindi nila alam na nakaw motorsiklo na nakita lang daw nila ibinebenta online. Nag-offer lang po siya sa amin tapos binili po namin, sir. Magkano? 30K po. Bakit mo binili yung motorsiklo? Siya po, sir, ang bumili. Sir, nabili ko lang po yung motor, sir. Alam mo nakaw? Hindi po. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kailangan na raw ideklara bilang National Public Health Emergency ngayon ang HIV kasunod ng pagdami ng kaso nito. Kasabay niyan, inilunsad din ang isang website para sa madaling pagkuha ng appointment ng mga HIV patients. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ang inilunsad ngayong umaga ay ang patient appointment system para mapabilis nga yung panahon ng paghihintay ng mga HIV patient na kumukuha o kaya magpapakonsulta sa San Lazaro Hospital. Dati raw kasi as early as 4 a.m. ay nakapila na mga HIV patients sa San Lazaro Hospital at inaabot sila minsan hanggang 12 noon o tanghali na o kaya alauna ng hapon. So ngayon, at least daw ay matatansya na ng mga pasyente yung kanilang oras sa pagpunta sa San Lazaro Hospital. So mag-log on lang sa patientappointment.doh.ph. Yung mga walang smartphone po, maaaring gawin ito sa computer terminal sa San Lazaro Hospital. May tutulong po kahit daw sa mga non-techie. Ayon kay Department Secretary Ted Herbosa, kailangan ng magdeklara ng isang National Public Health Emergency ukol sa HIV. Now na. Ganyan yung pagkakasabi niya. Kailangan now na. Nakapila na raw ito sa agenda ng cabinet meeting pero nakailang beses nang napostpone. Walang binigay na detalye si Herbosa pero binalangkas na raw niya ang health emergency declaration
Commission kung saan gagawa ng aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno parang nung panahon lamang daw ng COVID pandemic. Samantala, namatay kahapon sa San Lazaro Hospital ang isang 56 years old na lalaki dahil sa rabies. Dinala siya sa San Lazaro noong Lunes at namatay kinabukasan. Nakagat siya ng aso 3 months ago at taga-Tondo ang pasyente. Ika-6 na pasyente na siya ng San Lazaro ngayong taon na namatay sa rabies at lahat ng 6 ay taga-Metro Manila. Nakikiusap ang pamunuan ng San Lazaro Hospital sa lahat ng mga local government unit na paigtingin ang kanilang anti-rabies campaign sa kanilang mga syudad. Pagdating naman sa Mpox cases, sabi ng DOH, magtiwala sa sinabi nilang mas mababa ang kaso ngayon. Walang binigay na detalye o mga numero rito ang DOH. Ang ikinamatay daw ng mga Mpox patients ay hindi dahil sa Mpox, kundi dahil sa advanced HIV. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. What a beautiful Wednesday mga mare at pare! Sa wakas, may corona na ang Pilipinas sa Miss Grand International Pageant. Miss Grand International 2024 is Christine Jurin Obresa from the Philippines! All eyes kay CJ Opiaza na officially kinoronahang Miss Grand International 2024. As the first runner-up, sa kanya inilipat ang corona kasunod ng pag-step down ni Rachel Gupta ng India. Worth it lahat ng paandar ni CJ sa competition noong October 2024. Kaya nga laging sinasabi sa mga beauty contest, if the winner cannot fulfill her duties, the first runner-up shall take over. Sa kanyang crowning ceremony sa Bangkok, Thailand, hindi napigilang maging emosyonal ni Queen CJ. Sa linggo naman ang grand homecoming niya sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang negosyante matapos pagbabarilin sa loob mismo ng kanyang tindahan sa Santa Ilocos Sur. Chris, naaresto ba ang suspect? Connie, nahuli na sa hot pursuit operation ng suspect na napag-alamang kababayan at kakilala rin ng biktima. Batay sa investigasyon, nagmanman daw ang suspect matapos na bumili sa mini grocery ng biktima sa barangay Magsaysay District. Nang tumalikod ang biktima para pumunta sa kusina, doon na siya pinagbabaril. Tama sa ulo, dibdib at baywang ang ikinamatay ng negosyante. Paghihiganti ang nakikita ng mga pulis na motibo sa krimen. Sasampa ng reklamong murder ang suspect na wala pang pahayag. Patay naman ang isang batang babae matapos madikitan ng jellyfish o dikya habang naliligo sa dagat sa Buenavista, Quezon. Batay sa investigasyon, kasamang naliligo ng 5 taong gulang na biktima ang kanyang tiyahin sa beach sa barangay Mabutag nang bigla raw magsisigaw ang bata. Kinabitan na pala siya ng nakalalasong dikya sa kamay at braso. Binigyan ng paunang lunas ang bata at isinugod sa ospital pero binawian din ang buhay kalaunan. Sakaling makapitan ng dikya, ito ang tips mula sa Philippine Red Cross. Tumawag agad sa kanilang hotline na 143. Depende po sa uri ng dikya ang ibibigay na paunang lunas sa pasyente. Kung tropical jellyfish, hugasan sa suka ang bahagi ng katawang nadikitan. Kung ibang uri naman ng dikya, dapat ibabad sa suka ng 20 minuto bago maibsa ng sakit o para maibsa ng sakit. Alisin ang mga naiwang tentacles o galamay ng dikya at ibabad sa mainit na tubig ang bahagi ng nadikitan ng jellyfish. Kung walang mainit na tubig, gumamit ng cold pack. Obserbahan ang pasyente at kumonsulta sa doktor.